Hello everyone. Magandang dapit hapon po sa ating lahat. And just one thing nga pala, no? I'm very sorry kung hindi tayo mga nakapag-upload every day. Medyo may technicality lang itong ginagamit kong camera, no? Lumang cellphone lang po ito, kaya kung hindi ako recharge, no? Actually hindi charger ang problema rito eh. Yung port ng recharging ang medyo tinamaan ata. But ito tayo ngayon, no? Actually, kukunti lang yung percentage dito ngayon, kaya hindi ko lang ito papahabain. No? Sa mga nakalipas na araw, medyo sunny. No? Pero the past 3 days, paiba-iba. No? Dalawang araw, umaambon. Hindi naman malakas talagang ulan, kundi umaambon pero dire-diretso. Kahapon, dire-diretso rin hanggang maghapon, pero ambon-ambon lang. Ngayon naman, medyo may araw, no? Pero according to the forecast, mamayang hapon o gabi, no? May aambon daw ulit, no? Kaya hindi naman siguro misteryoso ito, kundi a part of our natural environment. And kahit nga daw sa Tokyo, sabi ng kaibigan natin na umaambon-ambon din daw doon. Kaya naglalakad siya mula sa train station, pauwi ng bahay, talagang medyo basa-basa rin siya. Nakipag-usap na ako sa kanya, may ni-refer kung isang dokumento para sa kanya kung tama ba yung ginagawa ko o hindi. It's all about mga legal documents dito sa Japan. Well, for one thing, ito nga sa Philippines maraming nagkakaubo-ubo, lagnat, at sipon, nagka-flu, dahil nga dito sa ewan ko kung climate change nga ba ito, pero paiba-iba ang sikat ng araw. Pero talagang grabe ang init daw dun sa Philippines. Nahi-heat stroke na yung iba dun. Dehydrated na yung iba. Kaya medyo kailangan talagang sanayin natin ang ating katawan, ang ating pagdala ng ating kalusugan. Kung paano natin ma-improved or maprotektahan ang ating sarili. But forgive me kung ganito lang yung bedroom voice ko, baritone na baritone, pero that's it. Hindi na ito talaga sakit, kundi lang yung bukadura ko talaga. Parang na Nora Honor lang ito, no? Sorry if I mentioned the late Nora Honor. Pero yung bukadura ko ito, dahilan sa pagtuturo ko noon. And talking about health, hindi talaga ako sang-ayon na katawan lang natin ang gold or wealth, no? Health is wealth, no? Kasi nga may solusyon naman sa mga nagiging sakit, na uminom ng maraming tubig, na may mga paracetamol ba dyan, kung malala, x-ray, ECG, MRI, malalaman agad kung paano yun. Gagastos ka nga lang. No? Kung kailangan may operahan, okay. Kung medyo doon ka sa probinsya, may mga manghihilot na pwedeng umasikaso sa inyo, pero it's a kind of therapeutical din kasi yung panghihilot-hilot eh. Pero a kind of massage, soft massage, no? Ako accredited ako sa hilot ng TESDA. Pero I'm not talking about this para sa sa talagang direct na physical way of treating ourselves. Pero napagtanto-tanto ko na hindi lamang physical na health ang kailangan ng tao sa ngayon.
kahit na noon pa hanggang sa kinabukasan, na kailangan natin yung kalusugan doon sa pangkalooban natin. Na I'm trying to point out, no, hindi yung internal medicines or internal organs natin, kundi yung personality natin. Kasi nga, doon mas importante ang kalusugan ng tao. Nakikita natin doon ang sarili natin. Kung may mga bakterya man, ulan-init, marami ring mga nasa palibot. May tukso, may nadadamay na lahat. Corruption, mga drug addiction, may mga sexual abuses, molestation, pornography, bullying, persecution, kung ano-ano pang mga nakikita natin sa iba-ibang antas or grado or larangan ng ating buhay. Maraming tukso, lalong-lalo na itong election ngayon. Campaign, vote buying. Kaya dito tayo dapat talagang malusog ang ating isipan, ang ating puso, kung paano talaga tayo tatayo at mamuhay ng may prinsipyo. Kung tadhana naman ang tinitingnan natin, ang tadhana ay hindi lamang talagang bigay ng Diyos. Andyan ang Diyos, yes. God created us. Pero hindi tayo ginawa na robot, kundi ginawa tayong tao na may sariling responsibilidad din. Ika nga sa Buddhism, mistakes are accidents. But cheating, lying, or kung ano-ano pang mga masasamang gawain, those are intentional choices. Kaya nasa tao ang pamimili kung ano talaga ang dapat niyang gawin. Choices ng tao yun. Kung talagang gusto nating malusog ang ating katawan, pati na rin ang ating personalidad. Andyan yung mga nanunuksong pera para bilihin ka. Andun yung korupsyon. Posibleng yun ang gamot sa mga problema mo. Pero, huwag mong piliin ang masamang paraan para matupad o malutas ang problema mo. Ito ang isang importanteng bagay sa buhay natin. Alam natin ito, pero paulit-ulit lang tayo dahilan sa araw-araw paulit-ulit ang araw. 24/7 andyan. Pero 24/7 na nalilimut-limutan din natin. Ilang sandali lamang, ilang oras lamang, ayun, nabagok ka naman at natukso ka na naman. Nakagawa ka na naman ng, kahit sa isipan lang natin. Hindi pa man natin nagagawa. Nasa isip na natin. Kaya kung susuriin natin, sa konsensya pa lang, meron kang makitang either guilty feeling or libre ka sa mga kung ano-anong mga posibleng nangyari sa buhay mo, sa araw mo. You are free from any mistakes, so your conscience is clear. Wala kang guilty feelings. Kaya every now and then, itong sa atin lamang, ay hindi lamang paalala, kundi tingnan natin mabuti talaga kung paano natin dalhin ang mga tamang gawain para hindi tayo magkaroon ng sakit. Sakit, hindi lamang sa pangangatawan, sa isip, sa puso, at saka sa mga nagiging personalidad natin. Ito yung karakter natin. Good manners, right conduct. Napag-aralan man natin yan. May grado nga noon sa classroom Kasi tinuturuan din tayo ng tamang pag-uugali. Pero unang-una, doon sa bahay, andun si nanay at saka si tatay na tinuturuan tayo kung ano yung dapat gawin, ang mabuti, ang pagrespeto sa mga mas nakakatanda, yung po, yung ho,
pag-bless kung sino yung mga darating, no? Pag-aayos-ayos, no? Noon talagang binabawal-bawalan pa yung tsinela, sapatos na ipasok sa bahay para malinis pa rin, ma-maintain yung linis sa loob ng bahay. Pero ngayon, dire-diretso na eh. Na? Sana may mga pangloob na ano lang, mga sleepers, na para hindi lamang, hindi magulo, hindi may, maayos na kumbaga. Na? Yan nasa tradisyon o kultura na lamang sana ng mga magulang natin. Na kung sa loob pa lang ng bahay, ganon. Alam nyo dito sa Japan, na talagang sa school pa lamang, may shoes sila na pangloob lamang. Yung ginagamit nila sa labas, na iwan yan doon sa door. May mga shoe shelves doon na doon nila iiwan yung mga sapatos nila. Year and section, may number yun doon. Doon niya ilalagay yung sapatos niya. At papalitan na yun ng bagong or yung pang-indoor shoes nila. Kaya malinis yung loob ng school nila. Pero andun pa rin ng every end of the day, meron din yung paglilinis-linis, pero hindi na talaga malala na kumbaga maglalampa-lampaso ka pa, magfo-floor wax, kundi punas-punasan na lang ang mga bagay-bagay na yon. And it's easy na malinis agad-agad yon. Kaya balik tayo sa bahay, madali na lang sana yun kung talagang nasa ugali na ng tao na pag-aralan na natin, sinusunod na natin yung mabuting bagay, tradisyon, kultura, para sa kabutihan ng ating pagkatao. Again, hindi ko lamang po ito pahabain, baka maubusan na naman tayo ng battery dito. Okay po, please take good care of your health. Diyan sa Pilipinas, please take good care. Shout out, Mark. Please take care and be healthy. Sa mga kaibigan nating nangangampanya dyan, nasa labas, ulan-init po, medyo kailangan nating tingnan natin ang sarili natin. Huwag lamang po yung kampanya-kampanya, pero tingnan natin yung kalusugan din natin at ng lahat-lahat. Ito lamang po, ito si Sir Cutaylo, ang inyong abang lingkod. Maraming salamat po sa ating lahat. Till next time. Peace.